meron tayo ditong sniper na version 4. Yan. So dahil yung sa ating gamit yung ating FX tool, tingnan natin kung gumagana ba ito. So yung kailan dito guys, nakalagay lang dito, tanggalin nyo lang yung cover dito, dalawa yan. So may tornilyo yan dito. Itong K-line, nakalagay lang yan, nakasabit dito. Ayan, nabasa ko ilo. Ayan, dito nakasabit lang yan dyan. So isalpak nyo lang yung ganitong klase, 3 pin. Okay. And then gagawin natin, i-on lang yung susian. So ito ay may check engine. Ayan. So keyless yan. Ayan. So on mo lang. Ayan. So yan mo lang siya naka-on. Meron siyang check engine. Ngayon, alamin natin kung ano ba yung check engine yan. So mababasa ng ating tools yan. So papasok lang tayo dito sa diagnose. Okay. And then punta tayo sa Yamaha. Ayun. Then okay lang din dyan. Then pasok tayo sa global. Ayan. So okay lang din dyan. So pasok tayo sa system selection, tayo papasok. Ayan. And then punta tayo sa control unit. And then select natin yung una na yan, yung engine control. So okay lang din dyan. Ayan. Dire-diretso lang, okay lang hanggang makapasok doon sa kanyang parameter. Okay. So una natin gagawin dyan ay i-read fault code natin. Ayan. So okay lang din hanggang makita natin yung fault code. Ayun, so may nakita siyang code 0, 1, 2, 3. And then ilan bang error to? Ayun, meron siyang error na P1602. So nakalagay dyan faulty ECU. Yung isa, ito yung naging throttle position sensor. Okay, so may problema yung throttle position nya. Ayan. So ito double check natin yan. Ayan. Okay. So punta tayo ngayon sa parameter, live data. Okay lang din natin yan. Okay, then pasok tayo sa engine. Ayan. And then F1 natin para ma-select all. Ayan yung mga ayan, para magkaroon ng box lahat yan. And then F2 for done. And then nakapasok tayo sa kanyang parameter. So una tingnan yung tinitingnan niyang throttle position. So hindi ito yung isa. So click lang natin dito sa arrow na to pababa. Ayun, isa pa. Para makita natin yung throttle position, angle, and then throttle position, voltage. So sa angle makikita nyo 0. So pag tinothrottle natin yan, gumagalaw yan. Ayun. Okay, hanggang 85%. Ayan. So ngayon titignan natin yung pinaka sensitive niya na sensor. So click natin yung F1, ayan, para makita natin yung wave. Para makita natin kung ang pinapakita na error or ayan o. Ayan. So tumatalon agad yung ating TPS. Ibig sabihin kapag tumatalon ng ganyan, may problema yung ating TPS. Hindi ko pa yun hinahawakan guys ha. Wala pa akong hinahawakan dyan. Ayun, ibig sabihin yung TPS nito sira na. So pag tinothrottle ko naman siya, ayan. Ayan siya. Ayan o. Lumagana naman yung niya, yung throttle papunta sa max. Pero ang problema lang nito kapag nakahinto. Ayan, minsan tumitibok, kaya pag ginalaw mo wala na siya. Pero pag off on mo ng susian, pipilik na naman siya. Ibig sabihin nagkakaroon ng problema yung TPS. So tama nga yung pinakita dun sa story, may problema na yung TPS. So ang issue nito ay may check engine at namamatay. Ayun. So tingnan natin yung kanyang RPM. Tama naman yung position sensor. Ayan. And then punta tayo sa RPM. Punta tayo sa RPM. Ayan, engine RPM. So start natin yung motor. So yung parameter ito nakalagay dito sa swing arm. Ayan. So ang parameter dapat niya nakalagay sa minor ay 14 plus minus 100 and then 2 plus minus lang yung ignition degree. Nasa 14 RPM. So ang CO 3.5%. Okay. So yun yung ibang mga guide nya. So nakalagay dito ay 11. So ibig sabihin may problema dun sa calibration ng idle. So ang kailangan dito ulit yung calibration, i-adjust yung idle or lilinisan yung throttle body, baka marumi. Ayan. So yung temperature ng makina ay 60. So normal na siya, 60 to 80 degree. Normal operating
60 or 80 degree. Okay. Ngayon, sa ignition timing niya ay 12. So sobrang taas, possible ang ginamit na spark plug dito ay aftermarket or yung cap. Ang aftermarket wala ng resistance. Nakalagay kasi dito ay 2 lang, 2 degree lang. Pero nakalagay dito sa ignition timing niya ay 12. So ibig sabihin, kailangan talaga itong i-calibrate or aayusin yung system niya, lilinisan, sikapin yung spark plug or yung other mga parameter niya. Yung injection naman niya umabot ng 1.5, so good ito. Pero ang standard dito 2.0 to 2.4. So 1.5 medyo mababa ang reading. So pero ito pasok ito sa good. Ayan, yung pressure naman niya pasok naman din sa target. Ito may mga pag-aaral naman about dyan. So other sensor, auto sensor good din naman. Ayan, so pag pinipilit natin yan namin, dapat hindi nagsisiro yan. Ayun. So nagsisiro siya, ibig sabihin may problema din yung auto sensor niya. So marami nang kakalikutan sa motor na to, dapat tumataas ang voltage niyan. So yan, para siyang ano eh, para siyang namatigil ayun. Yan. Dapat hindi siya nagsisiro. Ayun, nagbabackfire pa. So pero yan, ang auto sensor niyan minsan naayos yan sa reprogram or remap, nakukuha yan. Okay. So ang gagawin lang kasi natin ngayon dito, tatanggalin lang muna natin yung kanyang check engine. Yun lang kasi pinapatrabaho ngayon. Pero yun na kasi ang gagawin sa motor. So yun lang yung pinakita ko sa yung parameter. And then punta tayo sa clear full code. Ayan. So tingnan natin ngayon yung check engine kung mawawala. Okay, nakalagay naman sa history. So ngayon yung check engine, ayan. So buburahin ko siya ngayon, i-clear ko siya. Ayan. So clear natin siya. Ayun, ngayon wala na yung check engine. Na-clear na natin yung full code. Ngayon, ang magiging problema dyan, kapag bumalik yung check engine, ibig sabihin, kailangan talaga natin ayusin yung mga sinabi ko kaya na may mga malfunction. Okay? So, success na yung pag-reset natin. Okay, so yun lang matatrabaho yan. Pero itong ating FX tool ay working sa Sniper na latest. Okay? So, magandang araw sa ating lahat.